Ilang tulog na lang at magtitipon-tipon ng muli ang Gilas Pilipinas para sa kanilang training. At pagkatapos ng Olympic qualifying tournament, ay ito na ang hinihintay nating lahat na pipirma na si Kai Sotto. Pero ang tanong, sa anong team kaya? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo at baka isa ang iyong comment sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto is going to sign one of the 4 teams in the NBA, or he would return to the Japan B-League, but he cannot play for the Yokohama B Corsairs for the next Japan season because Kefir Ravenna has signed a contract to play for the Yokohama B Corsairs. After the Olympic qualifying tournament, Kai Sotto will sign a contract to play for a team either in the NBA or back in the Japan B-League, and both options are still a great choice. Ngayon pa lang ay siguradong kinausap na ng NBA teams ang kampo ni Kai through his agent na si Tony Ronzoni at nagkaroon na ng kasunduan kung ano ang pwedeng mangyari in the event na maganda ang ipapakita ni Kai sa Latvia. And with the latest development ay wala ng chance na babalik pa si Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs at mukhang malaki ang possibility na kung babalik man si Kai sa Japan ay sa Kawasaki Brave Thunders siya maglalaro. Dahil according sa mga report, ay ang Kawasaki ang may pinakamalaking offer sa kanya. Naaabot hanggang 4.3 million pesos per month. So in other words, hindi pressured si Kai na papasok sa NBA dahil merong naghihintay sa kanya ng magandang kontrata na perma na lang ang kulang. FYI, pumirma na si Kefir Ravenna ng bagong kontrata para sa Yokohama B Corsairs to form a deadly guard combination with Yuki Kawamura. At dahil dito, there's no way na makabalik pa si Kai sa Yokohama. Sa makatuwid, ay kumpirmado nang merong bagong team si Kai Sotto next season at kung sa anong team man yan, ay yan ang ating abangan. At ito na ang shoutout na hinihintay nyo mga kapatrol. Shoutout at Renz Galliano 7395. Kai Sotto's dedication to the game is truly inspiring. His skill, passion, and commitment to improvement make him a standout talent. Watching him play is always a treat, and I can't wait to see him continue to shine on the court. Keep grinding, Kai. Hashtag Team Sotto. Kai Sotto epitomizes the essence of basketball brilliance. His towering presence on the court is matched only by his relentless work ethic and unwavering dedication to his craft. From the crisp precision of his footwork to the graceful arc of his shot, every move he makes is a testament to his commitment to excellence. But beyond his athletic prowess, Kai embodies the spirit of a true role model. With humility and grace, he carries himself both on and off the court, inspiring countless aspiring athletes to dream big and work tirelessly to achieve their goals. Watching Kai play is a masterclass in basketball artistry, a symphony of skill and finesse that leaves spectators in awe. Yet, despite the accolades and attention, he remains grounded, always striving to elevate his game and push the boundaries of what is possible. As a fan, I am constantly amazed by Kai's ability to rise to the occasion to deliver when it matters most. At balitang NBA naman, ang kritisismo kay Luka Doncic lumalaki sa bawat pagkatalo ng Dallas Mavericks sa NBA Finals. Si Luka Doncic na foul out sa Game 3. At narito ang problema,
Hindi dapat na foul out si Luka Doncic. Hindi dapat dahil finals. Hindi dapat na kung saan malapit na ang laro sa huli ng fourth quarter na natapos ang laro na kinapos ang Dallas Mavericks 106-99. Ang bituin ng Mavericks ay sobrang mahalaga sa koponan. Talagang sobrang mahalaga siya. At si Luka ay nawala sa huling 4 minute 12 seconds sa fourth quarter matapos na makakuha ng kanyang ika-6 na foul at na-disqualify dito kung saan ang Boston Celtics ay lamang sa 93-90. Kinuha niya ang kanyang ika-5 foul 26 seconds earlier and objected to the idea of getting 6 fouls. You know, 6 fouls in the NBA Finals. Basically, I'm like, come on man, better than that. Yan ang sabi ni Luka Doncic. Ngunit hindi na yun mahalaga. Kailangan ng Mavericks si Luka Doncic na na-foul out sa labas ng laro para lamang sa ikatlong pagkakataon sa kanyang buong karera. Ang Mavericks ay na-outscore ng 13-9 sa mga minuto na yon na wala ang kanilang All-NBA guard. At lumalaki ang kritisismo ni Luka Doncic na 25 years old sa bawat pagkatalo ng Mavericks sa finals. Sila ay nasa 3-0 na kulelat at maaring ang Boston Celtics ay mag-sweep sa kanila sa Game 4. At si Brian Windhorst ng ESPN blasted Luka Doncic. Binatikos ang kanyang palaging pagrereklamo tungkol sa pag-officiate ng laro, ang kanyang mga kakulangan sa depensa, at isang unacceptable performance sa Game 3. Ngayon si Doncic ay lumalaban sa mga injuries. Nakalista siya sa injury report sa Game 3 na may pasa sa kanyang dibdib at siya ay nakalista rin sa mga naunang playoff injury report na may pilay sa tuhod at sakit sa ankle. At siya ang pangunahing dahilan kung bakit tinalo ng Mavericks ang tatlong koponan na may 50 wins sa Western Conference Playoffs para marating ang finals. He is All-NBA for a reason. His offensive talent is undeniable, but in his first finals appearance, he is learning what a different game it is. What's required possession to possession on both ends of the court in the finals. Luka Doncic's stats in the finals looks okay. 29.7 points, 9 rebounds, 6 assists, and 2.3 steals per game, while shooting 47.3% from the field and 32.1% on 3-pointers. Kailangan siya ng Dallas Mavericks na mag-produce ng sobrang dami sa opensa. Hindi siya ang unang bituin na naghirap sa kanyang debut sa NBA Finals. Ang kanyang frustration sa mga opisyal at ang kanyang depensa ay mga kilalang issue. At lalo silang napapansin sa level ng laro ngayon sa NBA Finals. Sa lahat ng kanilang mga options sa opensa, ang Boston Celtics ay nakatuon kay Luka Doncic. Ang mga players ng Boston Celtics ay lumilikha ng mga pagkakataon sa buong court laban sa Dallas Mavericks at si Luka Doncic ay nahihirapan magdepensa.